So this is our example number 1 for centroid of solid volume. By the method of composite volumes, determine the centroidal coordinates of the volume. Ayan. So, wala siya sinabi kung ano daw kung saan mag-i-start yung coordinates natin. Pwede naman kasi rito, okay, or dito, or sa taas. Pero since meron tayong z, x, and y axis, dapat yung mga ano natin, coordinates natin is mag-i-start mula dyan. Okay? So, ngayon sabi niya rito, by composite volume. So, ibig sabihin, nahati-hati natin yung mga volume. Okay? So, ilan bang volume ang nakikita nyo dyan? 2. Okay, wag na kayong mag-extend pa ng 3, okay? Or, yes, 2, which is what? Itong rectangular parallelepiped natin, hati natin ha. Yan. Okay. Yan siya. Yan. So, ito yung dalawang volume natin. So, isang triangle, okay? Then, isang rectangular parallelepiped. Pwede rin naman, buuin natin siya. Pwede rin yun. Isang buong rectangular parallelepiped, saka natin i-minus tong space na to. So, pwede rin yun. At least, dalawang area pa rin tayo. Okay? So, huwag na kayo maghahati-hati. Mamaya, ang ginawa ng iba sa inyo, ginawa to. Okay? Isang buong triangle. Pwede rin naman. Dalawang triangle ang mangyayari. So, 1, then 2. Pwede rin yun. Okay? So, wag nang ganun. Mas madali kasi, actually, kapag dito sa solid volume, mas madali kapag puro rectangle yung nahahati natin. Then, saka na lang tayo mag-adjust sa ibang shape, kung ano man yung shape nila. Pero, hanggat maaari, makakuha sana tayo lagi ng rectangular parallelepiped. So, mas maganda yun. Okay? So, ngayon, ang gawin natin, ang volume 1 natin is ito, yung triangular. Then, yung ating volume 2 is ito. Yan. Okay? So, nasaan nga ba ang volume nito? Yes. Mas maganda kasi makita nyo rin lahat ng ng side nila. Okay, or view. Okay, so dun muna tayo sa z and y axis. So, ibig sabihin, dito tayo nakatingin. Ayan. Yan yung ating eyesight. So, this is our z axis and this is our y axis. Saka natin sila i-drawing. Ayan. So, yan na mismo yung side niyan, hindi ba? Okay. Then, ito, 80 millimeters. Then, ang height niya is 65 millimeters. Okay, punta naman tayo sa ating z and x axis. Or, z-x plane. Ayan, yung ating eyesight. So, this is our z axis and this is our x axis. So, ngayon, ito na yung ating figure or yung view. So, saan nyo ba natutunan to? Sa inyong engineering drawing, sa orthographic, projections, and yung pagkuha ng iba't ibang view. Hindi ba? Yung front view, right and left side view, rear view, okay, top and bottom view. So, dun pa lang dapat alam nyo na, dun pa lang dapat na exercise na kayo kung paano tumingin ng iba't ibang views ng 3D. Yan. So, gamit na gamit nyo ang inyong engineering drawing and plans dito. So, kung doon pa lang, hindi kayo masyadong, nahaasa, medyo mahirapan kayo rito. Okay? So, anyway, ayan. So, ito yung, view. So, this is 120, no? So, okay. So, 60 to. So, 120 to. Ibig sabihin, this is both 60-60. Then, ang height natin is 65. Yan. Then, last, ano pa bang kailangan natin tignan? Okay, ito na yun, no? Then, ito, meron na tayo. Ang rear view natin, wait lang, ha? Kasi dito sa X, ayan, para makita natin yung X. Pwede natin dalawang view na to. May kita natin lahat dito, Okay? So, game. So, para dito kasi sa, sa ZY axis, ano napapansin niyo? Ano siya? 65-80, no? So, rectangle. So, ibig sabihin, ang height ng or centroids ng mga to ay nasa gitna lang. Ayan. Okay, natin kulay pula. Ang centroids ng ating triangle is nasa gitna lang. At ang centroids rin ng ating rectangular parallelepiped is nasa gitna lang din. Bakit? Bakit siya nasa gitna lang? Kasi nga yung view ng ating ng ating mga shape
sa Z and Y plane is rectangle lamang. Okay? So, paano yun? Tingnan naman natin sa isa pang view. Okay? So, napapansin nyo rito, meron na tayong isang rectangle, saka isang triangle. So, dito, magbabago na yan. Okay? So, yung yung centroid natin is dito para sa rectangle. Ayan. Tapos, ang centroid ng ating triangle is dito. Hindi ba? Nasaan yun? 1/3 of its height with respect to its base. So, ibig sabihin, kung volume 1, volume 2. So, ito, centroid ng ating volume 2. Centroid ng ating volume 2. So, ito naman yung centroid ng volume 1. Ibig sabihin, ang centroid ng volume 1 is andito. Yan. Okay? Yan siya. Nasa gitna siya ng Nasa gitna siya ng 80. Pero, ang height niya is hindi dapat nasa gitna. Hindi ba? Kasi, saan ba magbabase yung height niya? Okay? Saan ba magbabase yung height niya? Rito, sa z-axis. Di ba? So, ibig sabihin, mag-a-adjust dapat yung centroid ng ating tawag ito? Ng ating triangle dito with its height. Okay? Kasi dito, so, nakita natin, kasi kapag ginawa mong nasa gitna rin to, para mo na rin sinabi na yung shape natin dito sa Z and X plane is rectangle. Pero hindi di ba? So, since ang shape natin dito is triangle, ibig sabihin, ang height nun is, or yung centroid nun, in terms of its height, is nasa 1/3 of its height. Okay? Kaya ngayon, ito na yung centroid ng ating volume 1. Okay? Nasa gitna ng 80, pero nasa 1/3 of its height, which is yung 65. So, ganun lang siya. Okay? Ano pa ba? Para to sa sa Y plane. Okay. Ito naman para sa to. Okay. So, kompleto na. Okay. Meron na tayong Y bar, meron na rin tayong Z bar, and meron na rin tayong X bar. Okay. So, sir, nasaan yung mga yon? Okay. So, ito yung mga yon. Okay. Para sa sa volume 2, ito yung kanyang Z bar. Okay? Para naman sa volume 1, ito yung kanyang Z bar. Then, para naman sa Y bar nila, parehas lang sila na nandito. Yan. So, Y bar. Then, Z bar, C bar. Okay? Then, ito naman yung para sa X bar nila. So, this is X bar. And this is also another X bar. Okay, dito na sa taas. Yan. Okay, hindi ba? So, ganun lang siya kasimple. Okay? So, game. Isa-isayin na natin yung mga volume nila, saka yung X bar, Y bar nila. So, para sa volume 1, ang natin dito, volume is what? I-multiply natin yung area sa kanyang, depth. Okay? Or width. Okay? Ang depth pala is height. Okay? Or lalim. Okay? So, ang area ng triangle is what? 1/2 of base times height. Ano ba ang base niya? 60. Ang height niya is 65. So, that is 1/2 of base times height. So, area pa lang yan. I-multiply mo siya ng lapad or width. Ang width natin is 80 millimeters. Yan. So, this is our volume 1. So, 1/2 multiplied by 60, multiplied by 65, multiplied by 80. So, 15,000, 156,000. So, 156. 1, 2, 3. Yan. So, millimeter cube. So, ngayon, ang x1 natin, okay, mula rito, no? Ito yung x1 natin. Okay, so magmula sa z-axis, ang x1 natin is what? 60 plus what? Okay, so nag-start tayo sa height ng triangle, no? So, ano bang usapan natin noon sa sa centroid ng triangle? Kapag mag-start tayo sa height, that is 1/3. Okay? Pero kung mag-start tayo sa vertex, that is 2/3. Okay? So, this is what? 60 plus 1/3 of its base. Ang base natin is 60. Yan. So, this is our x1. So, 60 plus 1/3 of 60. So, 80 millimeters. Next,
Para naman sa y1, okay, ito yung y natin, no? So, ang y1 niya is kalahati lamang ng 80. Ito. Okay? So, y1 is 1/2 of 80. So, this is 40 millimeters. Then, ang kanyang z1 is, ito yung z1 natin. Ay, ito pala, sorry. z1. Or dito, c1 din yan, hindi ba? Okay, mas madali itong maintindihan kapag tumingin tayo rito. Ito yung z1 niya. Okay, z bar 1. Okay? Kasi, dito talaga, makikita natin na yung shape natin is triangle. So, from its base, that is 1/3 of its height. So, 1/3 of, ang height niya is 65. Yan. So, 1/3 of 65. So, 21.67. Oops. Okay, 21.67 millimeters. Okay? O, mas madali pa yung volume 2 kasi rectangular parallelepiped lang yan. Tika kalahati lang yan, hindi ba? So, volume 2 is equivalent to what? Okay, base, yung area natin dito, that is 60 by 65. 60 multiplied by 65 multiplied by its width, that is 80 millimeters. So, tanggalin natin yung 0.5 kanina. Yan. So, 60 by 65 by 80. So, 312. So, 312,000. So, millimeter cube. Then, ang x2 natin, ito, kalahati ng 60. That is 30 millimeters. Then, ang ating y2 is kalahati ng 80. Okay? So, 1/2 of 80, that is 40 millimeters. Next, ang ating z2 is, okay, ito, no, kalahati ng height. Okay? So, that is 1/2 of 65. So, 0.5 of 65, 32.5 millimeters. Then, ganun na lang yung ating equation. Okay? So, para sa x bar, that is equivalent to volume 1 multiplied by x1 plus volume 2. Okay, sorry. Volume 2 multiplied by x2 over volume 1 plus volume 2. Dito na lang natin ilagay. Yan. Okay? So, ito yung x bar natin. Then, gawin natin ang ating V1 as alpha A. V2 is alpha B. So, alpha A multiplied by x1, that is, okay, 80. Plus alpha B multiplied by x2, that is 30. Over alpha A plus alpha B. Then, calc 156,000. Then, ito naman, 312,000. Ayan. So, 46.67. Oops. 46.67 millimeters. Okay? So, yan. Meron na tayong x-bar. Next, para naman sa y-bar, that is volume 1 multiplied by y1 plus volume 2 multiplied by y2 over volume 1 plus volume 2. So, papatan na lang natin dito yung x1 and x2. Ang volume 1 natin, yung y1 niya is 40. Ang volume 2 natin, ang y2 niya is 40 din. Ayan. So, 40. Which is dapat lang. Kasi tignan nyo naman. Ayan, no? Ang overall, ano talaga niya, y bar, okay, is 40 lang. Okay, kasi, ano to eh, kung nakita ninyo, rectangle lang talaga ang makikita nyo dito sa z and y plane. Okay? So, tama lang na 40 millimeters. Next, yung z-bar naman. Ang z-bar natin, v1 multiplied by z1 plus v2 multiplied by z2 over v1 plus v2.
So, this is our Z bar. So, Z1 is, ilan ba? Okay, 21.67. And Z2 is 32.5. So, 28.89. So, 28.89 millimeters. So, ngayon naman, i-plot natin kung nasaan yung coordinates na to. So, since lahat ng ating mga coordinates ay nag-start mula sa Z-bar, sa X-bar, and Y-bar, dyan mag-start lahat yung plotting natin. Okay? So, game. Para sa X-bar daw, 46.67 mm. So, magmula dito yun sa, sa Y. Okay? Mula rito. Oops. Yan. So, 46.67. Kung nakita nyo to, 60 yan. Hindi ba? Ibig sabihin, yung ating X-bar ay less than dito. Okay? Bago rito. Bago siya magpunta rito. So, dito yung ating 46.67. Okay? Ito yung X-bar. Then, para naman sa Y-bar, kalahati lang ng 80. So, andito siya. Kalahati ng 80. Yan. Okay? So, kung ipa-plot natin yan, ito yan. So, kalahati ng 80. Okay, sorry. Ang kalahati ng 80 is ito pala. Sorry, yan. Kalahati ng 80, that is 40 millimeters. Then, ito naman, yung 46.67. Yan. Okay? Then, 28.89. So, ano to, no? 65. So, kalahati ng, ng 65 is 32.5. So, medyo maliit lang. 28.89. Yan. So, ito na yung ating overall centroids. Gawin natin letter C. Ayan. So, yan yung overall centroids ng ating composite volume. Then, check natin ha. Ito yung ating X-bar. Ayan. X-bar na 46.67. Ito naman yung ating Y-bar. Y-bar na 40 millimeters. And, ito naman yung ating yan. Ito naman yung ating Z-bar na 28.89. So, ano napansin nyo? Okay, nasan ba siya? Yung ating Z-bar. So, 46, no? Nandito siya. Yan, almost nandyan. Okay? So, ito yung ating X-bar. Then, ito yung ating Z-bar. 28.89. Then, andito yung ating C. Ayan. So, nasa gitna ng nasa gitna lang ng 80. So, ito yung ating Y-bar. Then, ito naman yung kanyang Z-bar. Okay? Ayan siya. So, ano napansin nyo? Bakit siya nasa less than 32.5? Nasa less than siya ng kalahati ng 65. Bakit? Kasi, kung napapansin nyo rito, space lang kasi to. Ayan, no? Diba? So, ibig sabihin, yung ating volume ay mabigat sa part na to. Mabigat sa bandang baba. Kasi nga, wala naman tayong space sa baba. Okay, ang space niya is andito sa taas. So, since, ang ang bigat niya ay halos andito sa baba, ang focus talaga ng ating centroids ay andun rin sa baba. Okay, parang yung natutunan ninyo sa structural section, kung napanood nyo yun. Kung nasaan yung may pinakamalaking area, doon naka-focus or doon mas malapit yung ating centroids. Kagaya nito, kung nasaan yung may pinakamalaking volume, andun yung focus ng ating centroids, which is yung nasa baba. Tingnan nyo to. Yung ating triangle, nasaan ang malaking volume niya, andito talaga sa baba. Ayan, no? Ayan, no? Yung sakop na baba na to, ito. Okay? Then, papalit siya ng papaliit. Kaya talaga, ang focus ng ating volume ay nasa baba. Okay? Kaya huwag kayong magtataka kung ang ating Z-bar ay less than sa kalahati ng 65 millimeters. Okay? So, ayun. Ganun lang din naman siya kadali. Huwag lang kayo magpapalit, to. Hati-hatiin nyo lamang yung mga volume. Then, kunin nyo yung X1, Y1, and Z1 nila. Tapos, apply nyo na lamang ng equation. Tapos, gamitan lang natin sila ng calc function. Madali na lang isolve yung kanilang mga centroids. Okay? So, this is our problem number 1 for centroid of solid volume. So, thank you for watching. Bye!